We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring some out here. Magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. We wish you a Merry Christmas. 71 days na lang, Pasko na. Kasama niyo pa rin po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Oh, very seldom tayo nakakarinig ng we wish you a Merry Christmas. Tsaka yung mga tugtog ni na Jose Mariciano sa mga ibang mga lugar, sa mga bayan-bayan, sa mga minsan nakakarinig tayo sa mga palengke. Iba talaga kapag ang spirit ng Christmas ay napapakinggan natin. Napapasmile ka, di ba? Pero ngayong gabi, ayan ang pag-uusapan po natin, may kinalaman po sa, ayan, surname ng mga tatay na pinapagamit po sa kanilang mga supling, sa kanilang mga anak. So we're talking about yung mga hindi kasal po, no? Na mga magulang. Kasi kapag kasal po, parang automatic ang gagamitin na apelyido po ng iyong supling ay ang apelyido ng tatay. So nagkaroon lang po ng pagkakaiba kung halimbawa hindi kasal, sino po ang or kaninong apelyido ang gagamitin ng bata, sa nanay ba o sa tatay? Kasi kung maaalala po ninyo, noong unang panahon pa yan, before the passage of Revilla Law, and nung panahon po natin, kasi parang karamihan po nagpapakasal muna bago mag-anak. Yan po ang norm noong unang panahon. So, ang nangyayari po, talagang isinusunod yan sa pangalan ng tatay. Ngayon, very seldom noon na yung parang yung nanay at tatay ay hindi kasal tas nagkaroon ng supling. At kapag ganito ang senaryo, isinusunod po ang apelyido ng bata sa pangalan ng nanay. Tapos dapat po walang middle initial. Kasi kung may middle initial yan, parang magkapatid sila nung nanay. So, makikita po ninyo sa mga records, no? Mapapansin ninyo kapag doon po sa mga TOR o kaya pag nagsasubmit po mga Form 137 o kaya birth certificate sa mga eskwelahan, yung ibang teacher nagtataka, bakit wala pong middle initial? Huwag niyo na pong pilitin na hanapin yung middle initial kasi ang circumstance, siya po ay sinunod sa pangalan ng nanay. Napansin ngayon, no, nung unang panahon, parang ang tagal na, no? Napansin before na kapag nakasunod po sa apelyido ng nanay, hindi naman po sa nilalahat natin, pero may mga iba po na binubuli po ang bata just because siya po ay ipinanganak na ang kanyang mga magulang ay hindi kasal. So, nagkakaroon ng bullying, no? Putok sa buho, hindi naman kasal, ampon, yung mga ganun ba, na mga ganung terminolohiya na hindi dapat maranasan ng isang bata dahil hindi naman niya kasalanan na ang kanyang mga magulang ay hindi kasal nung siya ay pinanganak. Okay? Kasi ang connotation noon, kapag ikaw ay nakasunod sa apelyido ng nanay mo, ibig sabihin baka kabit, no? Baka ikaw ay produkto ng illicit affairs. Ikaw ay produkto ng masamang pag-ibig. So, gano'n na po ang mga connotation nun. Kaya, nabubuli po yung bata na nakasunod sa apelyido ng kanyang nanay. So, hanggang sa na-realize po ng mga matatalino nating mga kongresista at yung nagagawa po ng ating batas na parang, para hindi mabuli po, no, yung ating mga
kabataan na hindi naman nila kasalanan kung bakit ang kanilang magulang ay hindi kasal, dapat baka pwedeng ipagamit nung tatay yung kanyang apelyido doon naman sa kanyang supling. Para naman, hindi na maulit yung mga ganitong senaryo. At the same time, makita, ma-acknowledge ng tatay na itong batang ito ay kanyang supling o kanyang anak. So nagkaroon po naipasa ang batas na Revilla Law kung saan pinapayagan na po ang mga bata na gamitin o ilagay sa kanyang birth certificate ang apelyido ng kanyang tatay kahit hindi po kasal ang kanyang nanay at tatay, provided na inacknowledge po ito ng kanyang tatay. At alam nyo, dito papasok mga affidavit to use the surname of the father, di ba? So, AUSF. Alam nyo po, napansin ko, na ngayong panahon, baliktad po ang senaryo. Dahil mas marami po, sa palingin ko mas marami na po ngayon ang mga magulang na hindi kasal, pero ayun, sinusunod po ang apelyido ng apelyido ng tatay dun sa pangalan ng bata. Paano ko po napansin ito, Kasi po ang anak ko po ay pinasok ko po yan sa daycare, Yung mga daycare natin sa mga barangay, okay yan. 3 years old. So, pasok sa barangay, sa mga daycare. May teacher na nagtanong, in-inquire niya. Sabi niya, palis naman po yung mga parents na hindi kasal. I don't know kung para saan yun, kung bakit kailangan gamitin. Hindi ko alam kung anong benefits or whatever. Pero pinalis niya kung sino yung mga bata na ang kanyang mga magulang ay hindi kasal. So siguro mga lang kami, onti lang naman kami, siguro mga 18 siguro. And I'm so surprised dahil yung mga naglista doon, parang mga 11 to 12. So parang 6 or 7 lang po kami nakasal na parents. Tapos most of the parents na kasama namin ay hindi kasal. So ibig sabihin, maraming mga sirkumstansya kung ba't hindi nagpapakasal ang mga magulang, wala namang problema. So parang ito na yung norm ngayon. Dati, nung unang panahon, ang norm natin is kailangan magpakasal muna yung mga magulang bago mag-anak. Ngayon kasi, it does not matter kung kasal ang magulang, pwedeng mag-anak po, basta papayagan na gamitin ang apelyido ng kanyang tatay. Parang nabaliktad na yung mundo noon sa mundo na ngayon. In fact, wala namang problema kasi even my parents, yung aking mga magulang po, ay parang nagpakasal sila, mga malalaki na po kami. Parang nag-aaral na kami sa college or high school bago sila nagpakasal, Kasi ang naniniwala yung tatay ko na, alam mo anak, sabi niya sa akin, kung kayo talaga nang mapipili mo, kayo talaga kahit may papel yan or wala, or may basbas yan or wala, sabi niya. Kasi kahit naman na hindi talaga kayo ang tinadhana, kahit may papel yan o may basbas yan, kung hindi kayo tinadhana, maghihiwalay din kayo. Yun ang sabi, ganon. So, hindi natin alam yung mga sirkumstansya kung bakit may mga iba po na hindi talaga nagpapakasal. So, basta okay naman po ang samahan, walang problema. Kung nagkahiwalay, at least merong constant communication at yun nga, nagamit po, or naibigay, na-acknowledge po ng tatay ang kanyang supling. So, ito na po, buti na lamang po at naipasa ang batas na ito dahil malaking tulong sa pagkakakilanlan ng bata kung sino yung kanyang tatay. Nagkaroon ng problema, sabi, attorney, papaano naman kung halimbawa, kasal kayo? Okay. O kasal. Tapos, nagkaroon po ng anak. Of course, yung mga anak nyo, born between marriage, automatic, pang presumption, anak nyo yan. So, gagamitin na apelyido ng tatay. Automatic yan. Paano kung si tatay ay umalis, pumunta ng abroad? Tapos, nagkaroon ng anak sa iba, ang misis. Dahil born doon sa marriage, automatic ang apelyido na gagamitin ay sa tatay. So may confusion na.
as to yung biological dad at saka yung dad na by law, ginamit ang apelyido nung tatay. Medyo complicated na yun, no? Pero ang pinag-uusapan natin, what if, halimbawa, hindi kasal, tapos sabi ng tatay, in-acknowledge na, anak ko ito, ganon. So, pinagamit ang apelyido. And then, biglang na-realize niya, ay, ayoko na, binabawi ko na kasi nararamdaman ko, TH yung tatay tamang hinala. Nararamdaman ko, nag-cheat ka sa akin. Hindi ko yan anak. So, dapat hindi nakasunod sa akin. O kaya naman, ay, magpapakasal na ako sa iba. So, bawiin ko na yung pagpayag ko na paggamit ng anak natin dun sa apelyido ko dahil ayoko na malaman ng mapapangasawa ko na meron akong supling sa iba. Yung mga ganun, no? Madaming mga ganung eksena sa mga totoong buhay. Ano po, no? Pwede po ba yun? At saka, paano ba ang process? Kung halimbawa, yun nga po, hindi ka kasal, tapos magpa-process ka ng isusunod ang pangalan ng iyong anak dun sa tatay, ano ang proseso? Okay. Usually po, kapag ikaw ay kinasal, tas manganganak ka sa hospital, especially sabi natin private hospital, no? Ito lang po ay based sa mga experience natin, ano? Shout out sa mga mag-birthday ngayong October at ganun din sa mag-birthday ng November. Yung mga November na pinanganak during love month, Valentine's Day, February. Bakit alam mo yan, Attorney Cam? Alam ko yan kasi aking supling ay November baby. So, love baby yan. Love month baby yan. So, ano sa inyo, no? Advance happy birthday. So, kung halimbawa po, kayo po ay mag-asawa at nagkaroon ng supling, tapos pumunta sa isang pribadong hospital, pampublikong hospital. Dati po kasi, no, kaya nagkakaroon ng problema sa Registry of Deeds. Registry of Deeds sa lupa pala. Civil Registrar, rather. Sa Civil Registrar, kasi po halimbawa, no, pag hilot, sa pinanganak sa hilot, tapos birth certificate, minsan pamali-mali po talaga yung spelling, kaya ang daming mga nag-file ng petition for correction of entry, di ba? Sa Civil Registrar. Dati po, pag i-correct mo yung pangalan mo, you have to go to court. Dahil nga sa mga simpleng clerical errors lang, po pwede na po yan sa may Civil Registrar. Basta mag-file ka ng petition for correction of name, pero based on typographical errors. Kunyari, ang pangalan mo ay Michael, lalaki ka, nalagay Micaela, na sobrahan ng letter A ni manghihilot. So, pwede mong i-file yan. And then, ginagamit mo talaga buong pangalan throughout your life is Michael, no? Kaya ngayon, very particular po ang mga ospital kapag nanganak ka doon sa kanila, ipapa-double check po sa'yo kung tama ang spelling, tama ang birthday, pangalan ng mga magulang, correct ba yung spelling, ganun po, talagang double check na. Now, here's the tip. Kung ang asawa nyo po ay CS, okay, cesarean, ibig sabihin naturukan. Okay, naturukan po yan, no? Wag na pong, halimbawa, nagpa-check yung nurse kung tama ba to ma'am, ganyan. Ipa-check nyo na po yan dun sa kanyang mister, dun sa kanyang, yung mister niya na nagbabantay sa kanya. Usually po kasi pag naturukan ka, groggy pa, no? At, minsan baka hindi niya makita, mali-mali spelling or mali yung input. Kasi nung nalaman ko to kasi ako 3 CS ako Parang yung unang CS, parang kailangan syempre pag private hospital, magbabayad ka ng cash. May mga ganun cash sa mga professional fee or whatever. Kinulang yung aking husband ng sa ATM. So binigay ko yung ATM ko. Binigay ko yung mga binigay ko yung password. Ganyan, parang ganun, para ma-access niya. Awa naman ng Diyos, nakatatlong balik siya. Nakatatlong balik siya. Kasi, mali-mali yung password na binigay ko. Grabe. And then I realized, sobrang groggy ko pa, na parang iba pa yung card na nabigay ko. So, kapag yung papacheck mo yung mga details sa mga entries, mas maganda kapag CS yung asawa mo, yung mister na lang, para hindi pa mali-mali. Okay? Kasi once na nagkamali ka doon, magiging problema ng anak mo yan kapag yan ay ginamit niya na sa mga records niya, tas may mga mali.
Okay. So, kapag ikaw ay kasal po, walang problema. Usually po, si hospital po ang magpa-process ng iyong papers. So, parang i-request mo na lang yan. After 6 months, 3 to 6 months sa PSA, may record. Yan. Okay? Sila magpapasa niyan. Bahala sila dyan sa civil registrar and everything. Pero, iba kapag hindi kasal ang magulang. Kasi po, kailangan mag-appear sa civil registrar yung mga magulang, especially po yung tatay, no? Kasi mag-execute siya ng affidavit, no? To use the surname of the father, yung AUSF na tinatawag natin. Kasi kung hindi siya mag-execute ng AUSF, papaano yun, no? Yung affidavit to use the surname of the father, maaaring hindi masunod yung apelyido nung kanyang supling sa kanya. Sometimes po sa live birth certificate, nandun din yan nakakabit, no? Pero sila ang mag-aasikaso, hindi na po yung hospital. Yan. So marami tayong mga kliyente na ganyan na sila na po nag-aasikaso, they have to appear sa civil registrar just to make sure na susunod po yung apelyido sa bata. Ang mahirap, ito, tandaan po ninyo, yung tinatawag natin na late registration. May mga times na i-re-register mo, pero hindi na panotaryo. Before mapanotaryo, namatay yung tatay. So, papaano na? Diba? Yan ang mga problema na kinakaharap minsan. At saka yung pinaka-question na pwede pa bang bawiin ang iyong surname once na ikaw ay nagpayag o pumayag na, nagsang-ayon ka na, nagamitin ng apelyido. Dahil yan naman talaga yung supling. Mamaya sasagutin natin yan, pero before that, shout out muna tayo. Roxanne Costo, Miss Roxanne, good evening sa'yo. Ronnie Daguro, magandang gabi. And Jerry Sumagaysay. Rico Lechadores, magandang gabi po listening. At Ubex ba to? Ubex Pet Plants. Florence Regalo na nasa Laguna. Ay, magandang gabi. Romel Livid, mapagpalang midweek po sa ating lahat. Yeah, it's Wednesday, ha? Peterlyn Sanchez, nanonood po sa Kingdom of Saudi Arabia. Ryan Colina, magandang gabi din. At ganun din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Kami po ay live, ha? Sa DZRH News Facebook Live tsaka DZRH News Television. Pwede din po sa may YouTube. Search nyo lang po DZRH TV 4K live stream. Irene, kamusta ka na? Almodovar, magandang gabi. Alexander Hidalgo, nanonood po kami pa. Shoutout po from Buruan City sa Mindanao. Jane Valencia Aurelio, galing attorney. Okay. Shoutout naman po sa may Rojas with love. Moonbeats, gandang gabi. Sunny Abelion. Ang hirap po kasi kapag pinagtagpo pero hindi tinadhana. Parang kanta to pinagtagpo pero hindi tinadhana. I know, right? Diosdado Refuerzo, good evening, Attorney Cam. Si Melvin Letrado, sabi niya, maupay nga gabi. Attorney Cam, tanong ko lang po, ayan. Sabi niya kung ang apelyido po ng tatay ng anak ni Kumare ay Oragon, naging Oragon, ano pong dapat gawin? Ikaw talaga, domo arigato, Attorney Kama. Watching from Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Ayan, babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama pa rin po sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. I have TikTok account. Follow me. Search lang po ATTYCAM. Oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. At ito po, good news, naapula naman na po ang buong detalye mula kay RH27 Noche Kakas. Noche? Attorney Cam, naapula na itong sunog na sumiklaba dito sa Pig Ibarra Street, Barangay 317 sa Santa Cruz, lungsod ng Maynila. 5:38 kanina, Attorney Cam, nang deklarang fire out ng Manila Bureau of Fire Protection ng bahay na yari sa light materials ang nilamon ng apoy. Hindi pa matansya ang bilang ng individual na nawalan ng tirahan.
Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Patuloy pang iimbestigahan ang sanhi ng sunog na naitala sa unang alarma. Bukas naman sa motorista na itong P. Guevara Street at Alvarez Street na higit sa 1 oras rin kanina hindi madaanan dahil sa pila-pilang responding fire truck. Samantala, Attorney Cam, na natanggap na rin ng Bureau of Immigration ang Immigration Lookout Bulletin Order na permado ng Department of Justice laban sa 19 na individuals na pinangalanan ng ICI sa flood control projects. Nasa listahan na ng kanilang centralized database at patuloy na binabantayan ng Bureau of Immigration ang kanilang pagbiyahe. RH27 at Chikakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Balik po tayo sa ating topic, may kinalaman po sa pagpapagamit o kaya pag ng apelyido po ng tatay sa kanyang anak kung sila po ay hindi kasal ng kanyang nanay. Okay? No, again, sabi ko nga nowadays parang ito ay normal naman po na hindi kasal tapos may anak, no? Sabi ko nga yung example namin yung sa daycare ng aking anak, no? Mas marami po ang mga hindi kasal kaysa sa mga kasal, which is very not normal nung panahon po ng mga lolo't lola natin. Tagal no lolo't lola natin. Kasi doon makita lang ng lolo na magka-holding hands ang kanilang mga anak, di ba? Parang kailangan ikasal, ganyan, no? Nakita lang na magkatabi sa kama, hindi po pwedeng hindi panagutan, no? So, iba na po ang panahon ngayon. Kaya naman po itong Revilla Law, no, ay napakaganda dahil applicable kung halimbawa hindi kasal ang magulang, at least nare-recognize pa rin, no, yung apelyido ng tatay. So, yung paggamit po ng kanyang surname. So, again po, no, iba po ang requirements kapag halimbawa married and then pinanganak sa hospital, and then ganun din po, no, sa mga hindi kasal, so they have to actually file, no, yung birth certificate, yung process sa civil registrar. Ngayon, no, may mga iba po na sa hospital, maski dun sa mga nasa civil registrar, hindi po sila masyadong aware dun sa use of name ng or change of name ng nanay. For example, married. We talk about married muna, no? Di ba, ilang beses na nating tinakel na kapag ikaw ay magpapakasal, pwedeng ikabit mo ang apelyido mo sa apelyido ng asawa mo sa apelyido mo, so magkakaroon ka ng parang hyphen. And then, o kaya naman po, gagamitin mo apelyido ng husband mo, i-drop mo yung apelyido mo. So may mga iba't ibang ways. At hindi po mandatory na mag-change ng apelyido ang nanay, no? So it doesn't necessarily mean na pag married sila, kailangan pareho silang ang apelyido. Nagkakagulo lang po kapag halimbawa may hyphen, no? Na parang, bakit dalawang apelyido mo? Pag pipilitin nila, dapat isa lang. Hindi po pwede po yun, dalawang apelyido ng nanay, no? Nasa batas po yan. Recognized na po yan. And kung halimbawang mapansin nyo na hindi pareho ang surname nung nanay at saka nung tatay, pero nakalagay ay married, po pwede rin po yun. Kasi hindi mandatory na ang nanay po ay kailangang gamitin ang apelyido ng asawa. Pero ako sa akin, okay, mas better gamitin para mas maganda ang relasyon. Kasi gusto rin siguro ng mga mister natin na ikaw ay maging proud na dalhin ang kanyang apelyido. Okay, so kung halimbawa nakikita mga ganon, no, sometimes hindi pa nila makuha na bakit ganito, ba't ganyan, may mga ganon. So, allow po yun ng ating batas. Now, pwede po bang isunod ang apelyido ng bata sa tatay pero walang consent ng tatay? Eto, yung tipong wala po yung tatay, no, hindi makakapirma, o kaya naman walang B, no, tumakbo na lang, naglahang parang bula nung nakabuntis, parang mushroom na wala.
So pag ganito po kasi, usually, ang advice is, isunod na lang sa apelyido ni nanay. Kasi, ang requirement po kasi, pag gagamitin ang apelyido ng tatay, may consent. Ibig sabihin, voluntaryo niyang papayagan. Kasi mag-execute siya ng document na voluntary niya rin i-execute na pinapayagan niya na gamitin ang apelyido niya doon sa bata. Okay? Kasi kung hindi po magiging voluntaryo at walang consent, imagine niyo, baka marami na anak si Henry C. Tama? Diba? Kasi kung halimbawa ilalagay mo lang, ay anak mo to ni ganito, tapos isusunod mo yung apelyido doon, bawal po yun. Kailangan ng consent. Kasi mali ba naman niya na meron pala siyang anak tapos isinunod mo na lang sa kanya. So, nire-require po ng affidavit. Pag affidavit po, kailangan pipirma po ang tatay na voluntaryo niyang ine-execute yung affidavit to use the surname of the father na ina-acknowledge niya, inaangkin niya na ang bata ay kanya. Okay? Dahil sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa walang consent, hindi voluntaryo, baka ngayon, marami ng anak, sina Henry C., si Tan, Gokongwei, Elizalde, at iba pang mayayaman sa bansa. No? So, hindi po pwede. Alright. So, halimbawa, ito na, no, na napayagan na. Ang tanong, okay, na-process na, lahat-lahat. After ilang years, gustong bawiin ng tatay ang kanyang apelyido. Pwede niya bang gamitin yun? Pwede niya bang, ayoko na, huwag mo gamitin ang apelyido ko. Touch move na, bawal na. Meron lang pong years na pinapayagan ng tatay to impugn yung paternity dun sa bata. Otherwise, hindi na. No? Hindi na po pwede. Tsaka, anong reason, no? Kailangan po justifiable reason yung dahilan kung bakit po babawiin yung apelyido. At remember, tandaan po ninyo tatay, hindi lang kayo ang may karapatan na bawiin yung apelyido ninyo. Even yung mga anak, no? Pwede nilang gamitin ang apelyido ng nanay kung ayaw nila sa apelyido ng tatay. Remember, may isang kaso na nakarating sa Korte Suprema kung saan, no? Yung tatay niya, parang wala namang masyadong partisipasyon sa buhay niya. Tapos ang nanay niya ang nagpalaki sa kanya. Gusto niya, imbes na apelyido ng tatay, gusto niyang apelyido ng kanyang nanay ang kanyang gamitin. Dahil ito ay pagpupugay dun sa kanyang nanay na nag-aruga sa kanya, nag-alaga at sumuporta sa kanya. Of course, general rule natin, hindi po pwede. Kasi diba, yung apelyido ng unang-una, hindi po pwedeng yun, basta-basta tanggalin. But, wait, nung nakarating sa Korte Suprema, nag-grant ang kanyang petition. So, yung mga tatay dyan, dati nila lahat, bata-bata sa langit, yung mga tatay na hindi sumusuporta sa anak nila, yung mga tatay na pinabayaan ang kanilang mga anak, yung mga tatay na hindi man lang nadalaw yung, naalala niyo yung nag-viral? May nag-viral po sa isang TikTok videos kung saan yung anak, malaki na yung anak, pero nakita niya yung tatay niya. Tapos yung tatay niya kasama yung babae daw na di umano ha, kasi ito yung kanilang claim. Nanira, hindi ba nanira ng kanilang pamilya, pero yun yung sinamahan ng tatay niya. At nakakalungkot daw, dahil magkasama pa rin sila. Pero hindi na siya makilala nung tatay niya. So parang, sabi niya, kilala mo ba ako? Yung sa video, no? Pero ibang salita, no? Pero hindi na siya nakilala nung tatay niya. Wala pa yung lukso ng dugo, di ba? Sabi nila pag, lukso ng dugo. Yeah. Wala pang ganon. So nakakalungkot dahil pag approach niya, wala na. So, halimbawa na may mga ganon, no? Meron ng mga dahilan. Kung halimbawang ayaw ng bata na kapag siya nasa legal na edad na at gusto niyang gamitin ang apelyido ng nanay niya bilang pagpupursigi at ito'y pagpupugay sa kanyang sa kanyang magulang, sa kanyang nanay na nagpalaki sa kanya, po pwede. So, yung mga tatay dyan, beware, hindi porkit pinayagan nyo gamitin yung apelyido nyo sa bata, pero hindi ka nagpakatatay, hindi mo ginampanan ang obligasyon mo bilang isang ama,
pag lumaki ang inyong mga anak, baka makapag-isip-isip yan at tanggalin. Hindi lang ikaw sa buhay niya, kundi ang apelyido mo sa pangalan niya. Babalik tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Sabi nila, uy, attorney, masyado kang emotional. Hindi naman, kayo naman. Anyway, sa mga may question po, pwede kayo mag-message sa atin ha. O, batiin ko lang si Papa Will, si Nanay Connie, si Mama Jovita, and ang aking insan si Ate Nining, pabalik na dito sa Pilipinas. Magandang gabi, Tita Coras, mag-ingat kayo sa pagbiyahe. Nakasama niyo po, ako po si Attorney Kama para sa DZRH. Huwag po kayo maglilipat. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Oras po natin, alas 7:14 ng gabi. Nagbabalik po DZRH Usapang Legal. May kinalaman pa rin po sa mga parents natin. Congratulations muna syempre sa mga nag-aantay na lang ng ilang buwan para mailabas ang kanilang supling. Ayan. Syempre, ito na kailangan makinig kayo sa usapan natin dahil ito pong topic natin na may kinalaman po sa inyo, especially kung halimbawa ay hindi pa naman po kayo kasal o later on pa magpapakasal, ito po kailangan po ninyo to, no? Dahil gagamitin ng apelyido ng tatay dun sa kanyang supling. So anong consequence po kung halimbawa epekto kung ikaw pong tatay ay nag-execute na ng affidavit to use the surname of the father, no? So unang-una, yung last name of course isusunod na sa'yo, di ba? So, generally speaking kasi, kapag ang bata ay hindi po kasal, ang parents ay hindi kasal, ay ang sinusunod po apelyido ni nanay. But because of Revilla Law, po pwede na po isunod sa'yo. You just have to execute affidavit of acknowledgement of paternity na pinapayagan mo siya at saka affidavit to use surname of the father na gamitin ng iyong apelyido. But ang epekto noon again magiging kaapelyido mo na siya pero hindi po magiging legitimate yung bata, no? Kasi when we say legitimate, born within the parents na kinasal po, no, na married parents. So hindi po siya legitimate, andun pa rin po siya. And of course, may mga question po. Halimbawa, merong lumapit sa atin, ang naging problema ay meron siyang, actually medyo mahigpit sila AFAM yung kanyang partner, no? Etong AFAM na ito, nagkaroon sila ng anak. So, ready na sila nung sa hospital nandun yung AFAM, no? Talagang todo support. The problem is naapirmahan naman yung yung parang affidavit. Yung sa likod ng birth certificate. Ang problema hindi na panotaryo. No, hindi naka-appear. 'Di ba pag nagpapanotaryo, kailangan umappear yung taong nagpapanotaryo doon sa mismong notary public para ipakita na talagang siya yung voluntary niyang pinirmahan, yung naturang dokumento at siya talaga yung pumirma doon. No? Hindi napanotaryohan, hindi naka-appear, namatay. So, paano yun? So, syempre, hinagpis, no? Ngayon, ang nangyari, nung ipaparehistro na, isusunod sa apelyido, nakita nila ngayon na hindi notaryado. Kahit nakapirma yung tatay, hindi notaryado. So, hindi tinanggap po ng civil registrar. So, nanghingi ng additional requirement, no? At dahil nga available na ang DNA test ngayon, yung nanay nung AFAM, kasi willing naman yung nanay nung AFAM, to do the DNA test. So, pina-require sila na mag-DNA test. And then, pagkatapos po noon, that's the time that the civil registrar will process, no? Yung papers ng bata. But for late registration, kasi nga hindi po nila na-apply agad, no? So, yun, importante, no? Na dapat notaryado yung affidavit, no, na ipapasa ninyo.
Kasi yun nga, katulad nito, no, medyo hassle pa, no, kasi require pa, magkano rin naman ang DNA test, no? So yun, sabi nga dito ni ENM, paano po kung halimbawa yung bata hindi naman po niya tatay. Yung mismong tatay, no? Pwede bang bawiin ang apelyido? So again, within the specified period of time, to question the, of course, to impugn the paternity, no? Ang makaka-impugn lang po ng paternity, of course, yung tatay. Kasi yung mga babae, hindi naman nila pwedeng i-impugn. O kaya sabihin na, hindi ko to anak. Lumabas sa'yo Paano namang hindi mo naging anak yan? Pero ang tatay kasi, diba, parang there's no way. Dahil hindi naman sa kanila lumalabas yung bata. So sila yung may karapatan to impugn, no, kung kanila ba yung, sila ba ang tatay o hindi. Pero again, binibigyan lang sila ng time frame, no? At, syempre, dahil nga meron ng mga DNA test ngayon, you can do so, no? Dati noon, kung ako nagkakamali, parang ginagamit pa nila yung para mga dugo-dugo, no? A, B, O. Ito malaking probability na anak, mga ganito dapat na magresulta. Pag ang bata, ang tatay ay A, ang nanay ay A, at ang tatay ay A, definitely dapat yung anak nila hindi type B. Pag type B yan, pwede mong i-impugn, parang gano'n, yung paternity. Hindi ka yung tatay niyan dahil dapat ang resulta niyan, it's either A or O. Parang gano'n. Hindi pwedeng B, no? Tapos, gano'n din, kapag parang ang tatay ay B at ang nanay ay O, syempre yung anak nila hindi pwedeng maging A. Mga gano'n. Dati, yung pa yung ginagamit, no? Para makita kung talagang anak o hindi. Pero ngayon, DNA test, ang pinaka-matibay na ebidensya. Okay, may question pa dito. Kailangan pa ba kapag nag-execute ng affidavit to use surname of the father, kailangan pa ba ng lawyer? Hindi na po kailangan ng lawyer kasi meron na pong format, no? At sometimes you just have to sign it. May mga blank lang dyan, pirmahan mo. Kailangan nyo lang yung lawyer if the lawyer is a notary public. Kapag halimbawang ipapanotaryo niya. Tandaan po ninyo, hindi po lahat ng lawyer ay commissioned as notary public, no? Kasi po, you have to apply pa po yan sa court para ikaw po ay mabigyan ng or ikaw ay authorized to do notarial commission, no? Hindi po pwedeng kahit sinong lawyer magno-notary. Hindi po, wala pong ganon. So mag-a-appear ka lang, kailangan mo lang si lawyer kapag ikaw na ay magpapa-notaryo. Katulad nga yung example natin kanina, medyo nahirapan po, no? Dahil hindi pa napanotarize yung affidavit to use the surname of the father, namatay yung tatay. So paano na? So yung dokumento nila hirap na sila na patunayan na teka, siya ba pumirma nito kasi hindi naman siya nag-appear doon sa notary public. Alright? Shout out muna bago tayo magpaalam. Gandang gabi po. Jericho Ferrer and Chris Nalasa de Solo. Ann Erica Dizon. Sabi ni Chris, paano po pag gagawin pag late po kumuha ng pangalan, late registration, tas mali po ang spelling, ano pong gagawin? Kung clerical error, pwede naman kayo mag-petition po sa civil registrar, basta make sure na typographical lang po, ha? Hindi po yung papalitan nyo talaga yung name kasi hindi kayo papayagan. Ryan Colina, magandang gabi. Elmer Bendol, good evening. Si Jericho, sige go Jericho, push lang yan. Maria Alinda Swansing sa Dangsal. May point naman si Miss Maria. Ryan Colina, Lizelle Garceliano, mapagpalang gabi attorney. Yung mga question po ninyo, ayan, pwede natin sagutin yan sa TikTok natin. So, again, you can search me, ATTYCAM. Hanapin nyo lang po. Ganun din po, Tita Erlinda. Good evening po. Lahat po ng mga nanonood. Ayan, sa Ilocos daw po. Shout out po sa inyo. And, ganun din po sa mga kababayan natin sa Bicol. Ayan. Good evening po. Happy listening. Ganon din po kina Maya Bell, August
Sarmiento. Baliktad yung kanyang apelyido, binasa ko lang, no? Good evening, nanonood po ako at avid listener from Pangasinan. Ayan. Naka-tune in lagi sa DZRH, lalo na po sa Usapang Batas sa 24/7. Itong aking radyo. Thank you so much po. Si Violeta Sembrano, Diosdado Refuerzo. Gandang gabi po. Sunny Abelion at Moonbeats, magandang gabi po. Ayan. Abangan po ninyo ha, meron po kaming kring-kring promo. Yung mga sumali po sa atin, all you have to do, punta po kayo sa Facebook namin na DZRH News. Input nyo lang po ang inyong paboritong pinapakinggan sa DZRH at pwede po kayong matawagan. 500 pesos po yan para po sa inyo. Diba? Libre pa. Pamimigay po ng ating himpilan, no? Sa mga masugid na nakikinig sa atin. Thank you so much. Maraming salamat. Nakasama po ninyo muli po every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ako po si Attorney Kama para sa DZRH Usapang Legal. And Tuesday and Thursday nakakasama naman po Attorney Rina Seco. Muli po para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi.